Abangan ngayong Lunes, January 26, sinabi na nga ni Santino sa ama na nagkausap sila ng nanay niya. Galit na tanong naman ni Rigor kung ano ang kailangan niya. Paliwanag ni Santino na gusto umano ng nanay niya na harapin niya si Tanggol. Giit naman ng ama na ang dapat umano niyang gawin ay ipaghihigante ang buhay ni Erica at ng anak niya. Galit na nga ang mga taong bayan at gusto ng pabagsakin na ang gahaman. Sinigaw naman ni Miguelito na mga wala umanong utang na loob. Samantala, nakipagsabayan na nga sila Tanggol sa mga tao para makalapit ito kay Miguelito. Takot naman si Jackie na matanggal na sila sa pwesto. Wika naman ni Roberto na hindi umano siya papayag. Gayunpaman, pinapahintulutan nga ni Rigor ang tao nito na gumamit na ng dahas para buwagin ang nagaganap na rally. Samantala, nasabi nga ni Commissioner Medina na panahon na para malaman ng buong Kamaynilaan na si Tanggol Montenegro ang nanalo noong eleksyon. Galit naman si Miguelito at tinutukan ito ng baril. Dumating naman si Tanggol at agad binaril si Miguelito. Tinamaan ito at bumagsak. Ito na nga ba ang katapusan ng bulok na panunungkulan ng mga gerero? Marami pa tayong eksenang aabangan, kaya mag-like and subscribe na. Sa pagpapatuloy ng nakaraang episode nitong Biyernes, January 23. Sa bahay nga ni Rigor, nasabi nito kay Santino na ikaw na ang bahala dito. Papasok na ako. Tanong naman ni Santino kung hindi na ba ito kakain. Sagot ng ama na hindi na at marami pa umano siyang aasikasuhin sa presinto. Aasikasuhin umano niya yung mga tao sa rally na kakampi ni Tanggol. Nabawasan kasi ako ng tao dahil napatay nila Tanggol. Gulat naman si Santino dahil buhay pa ang kapatid. Giit naman ni Rigor na nakasagupa umano ni Tanggol ang mga tao niya sa San Valentin. Tanong naman ni Santino na kung saan niya umano ito makikita. Sagot ng ama na nagtatago pa rin ang demonyo mong kapatid. Kaya ikaw mag-iingat ka dahil hindi natin alam ang susunod na gagawin ng hayop na yon. Giit ni Santino na hindi na niya umano ito ituturing na kapatid. Dagdag pa nito na inaabangan ko ang pagkakataong masingil ko si Tanggol sa ginawa niya kay Erica at sa anak namin. Wika naman ng ama na makakamit din natin ang hustisya anak. Huwag ka mag-alala, pagbabayaran natin ang demonyong yun sa lahat ng kasalanan niya sa pamilya natin. Samantala, nasa San Dimas na nga si Marites. Una nga nitong hinanap sina Alingge, at nung makita nito, nakiusap ito na puntahan si Santino at kailangan umano niyang makausap at tungkol sa kuya Tanggol niya, kaya nagpunta si Alingge kay Santino. Tanong nito kung nakaalis na si Mang Rigor. Sagot ni Santino na nakaalis na. Bakit umano? Giit ni Alingge na andyan ang nanay niya. Tanong naman ni Santino na bakit siya andito. Sagot ni Alingge na gusto ka raw makausap. Tungkol raw ito sa kuya Tanggol mo. Giit ni Santino na hayop na Tanggol yan. Ginamit pa talaga niya si nanay. Agad nga nito kinuha ang baril. Wika naman ni Alingge na sandali bakit may dala kang baril. Sagot ni Santino na huwag ka na makialam kung ayaw mo madamay. Baka mamaya nandun si Tanggol, aayusin ko na ang dapat kong ayusin. Nagtungo nga ito sa ina na puno ng galit sa dibdib. Natanong nga nito sa ina na bakit ka andito. Nasaan si Tanggol? Huwag mo siya itago. Sagot ng ina na hindi ko kasama ang kuya mo. Giit naman ni Santino na alam kong may binabalak siya para gantihan ako, kaya nasaan si Tanggol? Huwag mo siyang itago sa akin. Sagot naman ng ina na ano ka ba? Wala akong tinatago. Hindi ko tinatago ang kuya mo. Tsaka anong gantihan? Ano bang pinagsasabi mo? Tungkol ba ito sa pagbaril mo sa kanya? Wika naman ni Santino na alam mo ba kung bakit, Nay? Kinuha niya ang buhay ng mag-ina ko. Pinatay niya si Erica at yung baby namin, pati si Lolo Gustavo dinamay niya. Paliwanag naman ng ina na hindi totoo yan, hindi ang kuya mo ang pumatay sa kanila. Tanong naman ni Santino na bakit lagi mo pinagtatakpan ang kawalang hiyaan niya. Sagot ng ina na wala akong pinagtatakpan, makinig ka sa akin, nandito ako para ayusin kayong magkapatid, naiintindihan ko ang galit na nararamdaman mo, maniwala ka, pero maniwala ka rin sa akin, hindi ang kuya mo ang pumatay kay Erica at sa anak mo.
Sagot ni Santino na hindi totoo yan. Naniwala ka naman, nagpauto ka na naman. Hindi na ako naniniwala, Nay. At hindi ko tatanggapin ang kahit na anong imbentong kwento ng taong pumatay sa mag-ina ko. Giit naman ng ina na nararamdaman ko. Alam ko yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Katulad mo magulang din ako na walan din ako ng anak. Pero nakikiusap ako. Mag-usap kayong magkapatid. Kayong dalawa na lang ang natitira sa akin. Giit ni Santino na alam mo palang masakit pero pinagtatanggol mo pa rin. Bakit, Nay? Dahil ba siya ang paborito mong anak? Na kahit anong gawin niyang kasalanan, siya pa rin ang kakampihan mo. Sagot ng ina na wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang mag-usap kayong magkapatid. Magkaayos kayo. Kilala mo ang kuya tanggol mo. Mula bata pa lang, alam mong ikaw lagi ang pinagtatanggol niya. Sa tatay mo, sa ibang tao. Kaya mo nga siya inidulo, diba? Magkaayos lang kayo. Sigurado ako mapapatawad ka niya sa ginawa mong pagbaril sa kanya. Wika naman ni Santino na wala akong kasalanan sa kanya. Wala ako kailangan ihingi ng tawad. Siya nga itong may atraso sa akin. Kaya papatayin ko siya. Wika naman ng ina na hindi mo gagawin yan dahil hindi mo siya kalaban. At kahit kailan hindi ka tinuring na kalaban ng kapatid mo. Sagot ni Santino na hindi, Nay. Si tatay na lang ang meron ako dahil pinatay na ni Tanggol ang pamilya ko. Ang mga taong tinuring kong pamilya. Nung iniwan mo ako. Humingi naman ng tawad ang ina. Alam mong hindi kita gustong iwan. Pero alam mo rin ang pagmamaltrato sa akin at pang-aabuso ang ginawa sa akin ng tatay mo. Alam mo kung ano ang dinanas ko. Sana naiintindihan mo yun. Pero hindi pa huli ang lahat. Maayos pa natin ng pamilya natin. Makokompleto pa tayo. Ikaw, ako at si Tanggol, maniwala ka. Giit ni Santino na sinira na ni Tanggol ang pamilya natin, Nay. Gumising ka na, at kahit anong gawin mo, kahit kailan hindi na maayos ang pamilya natin. Sagot ni ng ina na hindi, maayos ang pamilya natin. Makokompleto tayo. Dagdag pa nito na parang awa mo na, makipag-usap ka na sa kuya mo, mag-ayos na kayo, hindi ko nakakayanin mawalan pa ng isa pang anak, buksan mo ang puso mo. Alalahanin mo ang tunay na pagkatao ng kuya tanggol mo. Sagot ni Santino na tama, Nanay. Pilit nga nakikiusap ang ina na magkaayos na silang magkapatid. Pag-isipan mo lang. Tawagan mo ako kapag handa ka ng kausapin ang kuya mo. Giit naman ni Santino na bakit, Nay? Bakit sa kabila ng kasamaan ni Tanggol, nakukuha niyo pa rin siyang mahalin? Sagot ng ina na dahil tao lang siya nagkakamali. Dahil anak ko siya. Kapatid mo, at dahil pamilya tayo, mahal na mahal ko kayong magkakapatid, bunso, mahal na mahal kita, lagi mong tatandaan yon, at naniniwala ako ikaw pa rin yung Santino na pinalaki ko, huwag mong hayaan mangibabaw ang puot at galit sa pagkatao mo, at lagi mo tatandaan at alalahanin mo na pinuno ka namin ng labis-labis na pagmamahal ng kuya tanggol mo. Umalis nga si Santino at iniwan ng ina na umiiyak. Sa kabilang banda, giit nga ni Roberto na ano nang nangyari di magiba. Nag-usap tayo ng maayos sa telepono na i-cover up mo na nandun ang tao namin sa engkwentro. Alam mo naman pag lumabas yan, sino ang sisisihin na naman. Na-involve na naman kaming mga gerero sa pagkamatay ng mga Mondragon. Sagot ni Rigor na pasensya na Vice. May mga reporter kasing nakarating sa crime scene. Sila ho ang naglabas ng balita. Wika ni Roberto na si Victorino iharap mo sa akin yan. Sagot ni Rigor na masamang balita, patay na ho si Tenyente nung nakaengkwentro niya sila Tanggol, pero may isang polis na tumulong makatakas sila Tanggol. Sa tingin ko magagamit natin siya, Vice, si PO1 Paula Garcia, yung dating naatasan na maging close in security ni Mayor Miguelito. Giit ni Vice na maraming sekretong alam yan tungkol kay Miguelito. Patawag mo gusto ko makausap. Gayunpaman, wika nga ni Miguelito na baka pwede muna natin ito konsulta kay Kuya Ma o hintayin muna natin siya. Wika ng ina na hihintayin mo. Tapos, magiging huli na ang lahat, kaya mong ayusin ito, magtiwala ka sa sarili mo. Sagot ni Miguelito na tama ka, Ma, inagaw na nga nila Tanggol ang mana ko, ang yaman ko.
Hindi ako papayag na pati ang pagiging mayor maaagaw niya sa akin. Sagot ng ina na hanggat nasa atin ang posisyon natin, hawak natin ito, hindi tayo maghihirap. Ito na lang ang natitirang siguradong atin. Giit ni Miguelito na I will handle this problem ma. Gagawin ko ang lahat kahit ano, para lang hindi maaga nitanggol ang pagiging mayor ko. Sa paglabas nga ni Miguelito, nagkakagulo na ang mga tao. Agad na nga umalis ang convoy nito. Nakita naman ito nila tanggol. Galit na galit nga itong si mayor sa mga tanong ng reporter. Agad na rin nga itong sinundan nila tanggol. Dumaan nga ang convoy ni Mayor sa harap ng mga nagra-rally. Naglabas nga ng baril si Miguelito at nagwika na pag ako na fikon sa mga ito. Paul, bilisan mo na. Samantala, wika nga ni Bulldog na ano nang nangyari dito. Giit ni Tanggol na galit na ang mga tao at sinusukan na nila ang mga gerero. Nasabi naman ni Miguelito na lumayo nga kayo sa kotse ko. Mga hampas lupa. Gayunpaman, wika pa ni Tanggol na kahit ang mga tao natatakot patuloy lang sila lumalaban, kaya hindi tayo maaaring sumuko. Ipaglalaban natin ito hanggang maalis sila sa pwesto. Tugon naman ni Ramon na gising na sila, tumitindig na sila laban sa mga gerero. Wika naman ni Enteng na mabuti naman at hindi na sila nagbubulag-bulagan. Mulat na sila kung gaano kasahol ang gobyerno. Sinisigaw nga ni Miguelito na akin ang Maynila hindi sa inyo. Samantala, giit ni Tanggol na marami ng tao ang nagkakagulo, pero marami ding polis kasama si Miguelito. Chichempo tayo, sasabayan natin ang mga tao, at pagkatapos saka tayo poposlit. Para masundan natin si Miguelito, kapag nakakuha tayo ng pagkakataon saka natin siya papatayin.